So yan. So medyo naalala ko lang din ulit, no. Isa to sa mga nauna kong nabasang jurisprudence. Yung mga kasong natapos na. Grabe naman to si iPhone, no. Hindi man lang ako papabugiin, no? Hindi na ako marunong gumamit ng ano. May nabasa akong jurisprudence tungkol sa rape. Malapit sa Baclaran yung eksena eh. So nangyari, itong si tito daw niya ay ni-rape di umano itong pamangkin niya. Yung pamangkin niya na to is from D, so probinsyana. And hindi siya yung taong matalino kasi hindi no read no write siya. Okay? So pwedeng mapagsamantalahan ng mga kagaya talaga ng mga may authority na ganyan, yung mga tito, mga ganyan, nakakatanda. So one day, hindi ko matandaan kung saan yung ano yung unang lugar nila. Ni rape ni tito yung pamangkin niya. At sabi sa kanya, papatayin kita. Ayan. So, nagkaroon ng rape. Bukas, so natapos na yung pagpaparaos. So, bukas, pumunta ka dito sa... Hindi ko alam kung yung second day pa, sorry ah. Pero alam ko, nagpunta sila sa damuhan at doon nangyari yung rape. Ulit. So, during the rape, before the rape, papatayin kita pag nagsumbong ka, okay? So, nakaraos ulit. So, yung pangatlong araw, pumunta ka rito sa shop, sa vulcanizing shop. Doon, nangyari na naman yung rape na sinasabi na to. Okay? Then, the following day, nagkaroon ulit ng meet up itong dalawang to. Pero, yung sa pang-apat na yan is nagkita naman sila sa Baclaran para bilan ng lalaki yung babae ng damit. Pero, hindi naman natuloy yun. Ngayon, tsaka lang nagsumbong sa babae na ni-rape siya. Okay? So, nagkaroon ng decision si judge na i-acquit yung ng rape. Kasi, sa totoo lang, kapag ang babae na rape, naririnig pa lang niya yung lakad ng lalaki. Umiiyak na, magulgul na. Lalo na pag nakita pa niya, nag-hysterical na. Tapos pag pinapakwento sa kanya yung mga nangyari, talagang hindi niya maikwento ng maayos kasi talagang natotrauma siya. Siya kasi bukod tangi na hindi umiiyak, hindi natatakot o whatsoever. Kaya nagtataka yung judge, bakit ganon? So, tinanong kasi siya nung lawyer na sinasabi mong binantaan kang papatayin ka. Ano ba tinutok sa'yo na bagay na pwedeng panakot sa'yo? Ang sagot niya, wala. Tapos, ayun na, sa madaling salita, acquit si Tito. Okay? Kasi nga, hindi natin masabing rape yun eh. Kasi nga, during the time na yung una, walang pagpalag na nangyari. Usually, pag nare-rape talaga yung babae, sorry medyo sensitive tong topic na to. Pumapalag, umiiyak during the time. Siya hindi siya umiiyak, hindi siya pumapalag. Tapos, doon pa lang sa first day kasi, meron ng pagkakataon na magsumbong na siya pero hindi siya nagsumbong. Yung pangalawang araw, may pagkakataon na hindi ka naman kailangan pumunta na doon. Pumunta ka pa din. Doon sa pangatlong araw, mas lalo may pagkakataon ka na hindi pumunta roon. Pumunta ka pa din. So, ano nangyari? Dismiss. Diba? Pero syempre, medyo sa rape case na yan kasi, lahat pinapakwento. Kung paano kayo nubaran, kung paano pinasok, gaano katagal, sinusukat pa yan. So, pag may mga ganyan, takbo ka agad kayo sa hospital para magpa-medical legal, para may makuhang mga ebidensya na pwede magamit doon sa ng rape. Diba? So, sana wala na pong mangyaring ganyan. So, see you on my next vlog.